Sulod. So, basahin po natin ang salita ng Diyos sa Psalms chapter 55 verse 22. Pakibasa po. Psalms chapter 55 verse 22. 23. Psalms chapter 55 verse 22. Praise the Lord. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Sa English, pakibasa. Praise the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Yan. Praise the Lord. So, ayon po sa talata natin sa gabi nito, ang sabi niya, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Praise the Lord. So, pagka sinabi mong cast, ang ibig sabihin niyan, itapon. Pag sinabi mong cast, ibig sabihin niyan, ihagis, o ibalibag, o ibato. Yun yung ibig sabihin ng cast. Kung titignan natin sa dictionary. So, dito naman sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, ano yung ibig sabihin ng cast? Example, naglukot ako ng isang papel sa aking kamay. At pagkatapos ko itong nilukot, ibinato ko ito kay sister. Yun po yung tinatawag na cast. Ibato, itapon, ihagis, ibalibag. So sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, lahat tayo dito, meron tayong tinatawag na pasan. Sabi sa topic natin, cast all your burden, cast thy burden upon the Lord. Lahat tayo, meron tayong pasan. Sa paanong paraan natin ito ikakas? Sa paanong para natin ito ikakas sa ating Panginoong Jesucristo? Sa pamamagitan po ng prayer. Praise the Lord? Praise the Sa Lord. pamamagitan ng prayer, basahin po natin. Matthew chapter 21 verse 22. Praise the Lord. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Sa English. Praise the Lord. Praise the Lord. And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, He shall receive. Yeah. Praise the Lord. Sa mamamagitan ng prayer, in all things, what you shall ask anything. No? What you shall ask. In all things, whatsoever you shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Praise the Lord. Sa pamamagitan ng prayer natin, no, may ikakas yung ating pong mga pasan sa ating Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, ano naman yung mga pasan natin? Ano naman yung mga pasan-pasan natin? Ano naman yung mga burdens natin sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ? No? Problems, problema sa financial needs, no?
trials sa buhay natin. No? Ano pa? Lahat ng yan, masasabi natin burdens natin sa ating Panginoon Jesus. Pero may pinaka-burdens talaga tayo na dapat nating i-cast sa ating Panginoon Jesus. Ano yun? Yung ating pong tinatawag na spiritual life. Praise the Lord. Praise the Yung Lord. ating pong spiritual life. Yung ating pong spiritual situation. Yung ating pong spiritual desire. No? Yung ating pong spiritual dreams. Sa ating pong paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Dahil lang tayo, meron tayong spiritual dreams, meron tayong spiritual desire, no? Sa ating pong Panginoon Jesus Christ. Ngayon, ang ating Panginoong Diyos, no, siya yung magsusustain, no, ng ating burdens na yan. No? Siya yung magsusustain ng ating mga pasan na yan, which is yung ating spiritual situation, which is yung ating pong spiritual desire. No? Ano man yung spiritual desire natin, ano man yung spiritual dreams natin, no? Ano man yung spiritual ambition natin, no? Sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ, siya po yung magsusustain. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa paanong paraan? No? Sa paanong paraan? Susustain niya yung tinatawag na kanyang grace. Praise the Lord. Isusustain niya yung kanyang love. Magsusustain siya ng pag-ibig, ng biyaya, ng grasya sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad na lang niya. Our spiritual desire. No? Sama-sama tayong maglilingkod. Sama-sama tayong magpupuri. Sama-sama tayong magsasamba sa ating Panginoon Diyos. Yun yung spiritual desire. Ngayon, nakita ng Diyos yan. No? Nakita ng Diyos yan. Nakita ni Jesus yan. Siya ngayon ang mag-sustain. Praise the Lord. Sa paano paraan? I-sustain her grace, no? To ano? To gather us. Praise the Lord. I-sustain her love. To ano? To uphold us. No? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Anong pangako niya ngayon sa kanyang pahayag ngayon? No? Yung nakaraang pahayag niya, anong sabi niya? Iiwan ko kayo. Iiwanan ko kayo. Bibiyaan ko kamo. Yung sa Bisaya pa. Sa Tagalog, iiwanan ko kayo. Pero ngayon, ang pangako niya, ano sabi niya? Sasamahan ko kayo. Sasamahan ko. Praise the Lord. Binawi niya. Binawi niya yung sinabi niya nung nakaraan. Binawi niya ngayon. Nangako naman siya sa atin ngayon na sasamahan niya tayo. Bakit? Nakita niya yung pagsisikap natin. Nakita niya yung pagkakaisa natin. Nakita niya yung pagmamahalan natin. No? Nakita niya yung pagtutulungan natin through prayers. No? Sa pamamagitan ng panalangin. No? Nandyan yung tinatawag na pagdadamayan, nandyan yung tinatawag na pagmamahalan, pagtutulungan natin sa isa. Bakit? Malaki po ang nagagawa ng paningas na panalangin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, meron man tayong ibang pasama. Meron man tayong ibang bigat, no? Na pinapasama. Kabigatan, pasanin sa buhay natin sa ibabaw ng mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito,
No? Ang sabi niya sa atin, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer, no, the righteous to thee. Praise the Lord. Hindi niya hahayaan na tayo'y makilos. Hindi niya hahayaan na tayo'y manghina. Hindi niya hahayaan na tayo'y manglupaypay. No? Hindi niya hahayaan na tayo'y ma-down o malugmok, no? Sa mga problema, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. No? Bakit? Alam niya. Alam niya yung mga pangangailangan natin. Alam niya yung mga bigat natin. Alam niya yung mga pasan natin. Dahil bakit? Ano yung sabi niya? Basahin natin. Matthew chapter 11 verse 28. Praise the Lord. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahinahin. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Nabibigatan man tayo, no? Lahat tayo, nabibigatan man tayo ng lubha. Sa ating mga pinapasan, sa ating mga pasan-pasan sa kasalukuyang ito. Anong sabi niya? Come unto me, all ye that labor. Saan tayo lalapit? Saan tayo lalapit? Sa ating Panginoon, Yesu Cristo. Sa ating Panginoon Diyos. Doon tayo lalapit. Doon tayo tatakbo. Dahil bakit? Ang ating Panginoong Diyos ang siyang saklolo natin sa oras na tayo nangangailangan. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang saklolo natin sa oras na tayo'y nahihirapan. Siya yung nagsisilbing comfort natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Yesu Cristo. Dama po natin yan. Praise the Lord. Dama po natin yan. Hindi lingid sa ating kaalaman yan na lahat ng yan naranasan natin, no? Kawalan, lahat ng yan naranasan natin, yung pagsubok na yan sa buhay natin, no? Suliranin na yan na dumating sa buhay natin, naranasan natin lahat yan. Hindi lingid sa ating kaalaman yan. Ngayon, ipinapabatid sa atin ng ating Panginoon Diyos kung paano tayo niya ginagabayan, kung paano niya tayo nililingap, no? Kung paano niya tayo iniingatan, kung paano niya tinutugon ang ating mga panalangin nitong mga lumipas na araw, nitong mga lumipas na taon. Gaano pa kaya ngayon na tayo'y patuloy na naglilingkod sa Kanya, no? Patuloy na hinaharap ang mga bagay na darating pa sa buhay natin. Batid natin na ang pag-iingat ng Diyos sa buhay natin ay ito'y patuloy na pinapadama sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po ito ang Diyos. Hindi po siya Diyos na hindi marunong sumunod sa kanyang pangako. Ang Diyos ay sumusunod po siya sa kanyang pangako. Tinandanan natin si Abraham. Diba? Si Abraham. Bakit? Sinunod ng Diyos yung pangako niya kay Abraham. I will bless thee. Kung paano, kung gaano kadami ang buhangin sa dagat, ganun kita. Ganun ko paparamihin ang iyong langit. Kung gaano kadami ang bituin sa langit, ganun ko papadamihin ang iyong lahit. Ganun kita pagpapalangin. Sinunod ba ng Diyos? Hindi. Sinunod po niya dahil bakit? Nakita ng Diyos si Abraham na naging masunurin sa ating Panginoon Diyos. Naging
totoo at tapat siya sa ating pong Panginoon Diyos. Kasi yung tinatawag na pagcast ng ating burdens sa ating Panginoon Diyos, may kalakip po yan. Praise the Lord. May kalakip po yan. Meron po yung kalakip na tinatawag na faith. Yung ating pong pagcast. Meron po yung tinatawag na kalakip na pag-asa. Meron po yung tinatawag na kalakip na luha. Ano yung sabi? Anong sabi niya? No? Seek and shall find. Knock and shall be open unto you. Ano siya? Ano yung sabi niya? Seek and you shall find. Basahin natin. Pakiano po sa inyo mga Ask and it shall be given you. Seek and shall find. Knock and shall be opened. Nakita nyo na? Okay. Ask, ano sabi niya? Ask and shall be given you. Seek and you shall find. Knock and shall be open unto you. No? Yun yung sabi niya. Yun yung pangako niya. Bakit? Kinakailangan natin na lakipan ng gawa. Kinakailangan natin lakipan ng pananampalataya. Kinakailangan natin lakipan ng paniniwala yung ating pong pagcast sa ating pong burdens, no? Doon po sa ating pong Panginoon Diyos. Then bakit? Kasi useless po. Kung magkakas lang tayo ng burdens natin, ang pasa natin sa ating Panginoon sa Kristo, dalangin tayo ng dalangin. No? Pray tayo ng pray. Tatanong tayo, Panginoon, bakit hindi mo naman dinidinig yung dalangin ko? Di ba? May ganun eh. Dumating na ba tayo sa puntong yan? Na-pray tayo ng pray sa ating Panginoong Diyos. Hindi dininig ng Diyos yung ating panalangin. Hindi ibinigay ng Diyos yung ating pong panalangin sa Kanya. May mga nangyayari kung lalo yung mga tinatawag na naghahanap ng makapag-graduate, naghahanap ng makapasa ng board exam, naghahanap na maka-abroad, naghahanap na magkaroon ng magandang buhay. No? Bakit minsan hindi binibigay ng Diyos? Na siyang minsan nagiging dahilan, no? Nasa buhay natin, minsan nagiging kaaway natin ang Diyos. Ayoko na mag-pray. Ayoko na manalangin. Hindi naman dinidinig ng Diyos yung panalangin ko. Diba? Alam niyo po kung bakit, anong dahilan. Bakit hindi dinidinig ng Diyos yung ating panalangin? Bakit? Bakit kaya? Nakikita niya yung ating magiging punahan. Nakikita niya yung magiging sitwasyon natin kapag ibinigay niya yung ating panalangin. Maybe kapag tayo ay naging narating natin yung pangarap natin, maybe baka kakalimutan na natin ang ating Panginoon. Maraming ganun. Totoo. Isang patunay po yan. No? Noong una, masigasig magsimba. Noong una, talagang fire siya. Bakit? Hanggang niya makagraduate ko. Talagang prayer po siya. No? Araw-araw simba, araw-araw simba. Bakit? Gusto niya makapasa ng board exam. Ngayon, naangkin niya yung pangarap niya ngayon. Ibinigay ng Diyos yung kanyang pangarap na yun. Natupad niya yun. No? Natupad yun. Yung pangarap niya. Asa na siya ngayon? Wala na. Alam niyo yung simbahan.
daan-daanan na lang. Daan-daanan na lang. Wala nang time. Hindi man lang, wala man lang pasubanin na ay sisimba mo na ako para sa pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil bakit pinag-graduate niya ako. Wala man lang pasubanin ay sisimba mo na ako dahil bakit pinagpasa niya ako ng board exam. Huh? Kaya hirap po yung ganang tao. Kaya bakit ang dahilan minsan hindi binibigay ng Diyos yung prayers natin, hindi tinutugon ng Diyos yung prayers natin dahil iniiwan natin ang ating Panginoon. Iniiwan natin ang ating Panginoon, Yeso Cristo. Matapos na natin napakinabangan, matapos na natin naangkin yung ating desire, yung ating nasa sa ating pangbuhay. Hindi naman. Hindi dapat ganun. Huwag po natin ugaliin yun dahil bakit? Kapag ang Diyos ay nagalit siya sa atin, in a seconds, in a twinkle of your eye, pwede niyang bawiin lahat yan na ibinigay niya sa atin. Yes, Lord? Bakit? Kanino ba yan? Hindi ato yan. Mayaman tayo, may sasakyan tayo, may bahay tayong maganda. Totoo, nakapangalan sa atin yan, nakalisto sa atin yan. No? Pero ang totoo, hindi atin yan. Yes, Lord? Paano mo nasabi? Hiram lang po natin yan. Hiram lang po natin yan dahil bakit? Wala pong forever dito sa ibabaw. Wala pong forever dito sa ibabaw ng sanlibutan. Yes, Lord, sabi nila may forever. Sabi nila may forever. Ang pagsasama ng mag-asawa may forever. No? Kaya pala, nung ikaw ay kinasal, ano sabi ng Ano sabi ng pare sa'yo? Sa hirap at sa ginhawa, kayo ay magsasama at kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa inyo. So, ano po, so Lord? Alam po, bakit? May kamatayan eh. May hiwalayan. No? Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa inyo. Kaya kung mamatay tayo kay Jesus, mapaharap tayo. Pero kung mamatay tayo sa sanglibutan ito, aba tayo dahil bakit? Impyerno ang bagsak natin. Yes, Lord? Naglalagablab na apoy ang bagsak natin. Sipin natin sa impyerno. Everlasting death. Everlasting na sakit na dadanasin natin pag nilagay tayo ng Diyos doon sa impyerno. Pag natin, pinagpatuloy ng impyerno na yan, at ang isip ng impyerno na yan, hindi po, nakalagay po dito sa Bible yan. Okay, so Lord, nakalagay po dito sa Bible yan. No? Bakit? Kung may impyerno, meron din langit. Kung merong langit, meron din impyerno. Dahil bakit? Ang tao dito sa sanglibutang ito, dalawa lang. Mabuti at masama. Saan ilalagay ang masamang tao? Sa impyerno. Saan ilalagay ang mabuting tao? Sa langit.